Buntis po siya at inaccuse niya ako na dinali ko ng pinto ng ref yung tiyan. Gusto niya magpa-ultrasound, kesyo. Baka nabingot daw baby niya kasi sobrang sakit daw yung dinali ko ng pinto ng ref. Ito pong cake na to, pasalubong ni partner sa akin nung isang gabi. Yung maliit na cake sa RR. Hinati ko po yung half ay binigay ko kay Mil. Kinabukasan nga po ay imimerienda ko na po sana. Etong cake, wala po sa ref. Kako, baka nailipat ng lagayan or what? Tinanong ko si Bilas na nakahiga po sa couch. Siya lang po yung tao doon, kaya siya yung tinanong ko about sa cake. Sabi niya, "Sa'yo pala yun, te?" Sabi ko, "Oo, kinain na daw niya. Papapalitan na lang daw niya sa partner niya yung kinain niya." Sabi ko, "Wag na, at okay lang sa'kin." Naisip ko, baka nag-crave. Kasi buntis. Umalis po ako sa harap ng ref at nakahiga pa din siya sa couch. Later po, nadinig ko sumigaw si Bilas. Umiiyak. Akala ko pa naman, nadulas. Kaya napatakbo din ako palabas ng kwarto. Dumating na si Mil. Ang sama po ng tingin niya sa akin. Tinanong ginawa ko. Tsaka ko lang naintindihan na ako pala tinuturo ni Buntis na dahilan bakit nasakit siya niya. Nagtry ako magpaliwanag kay Mil pero parang wala siyang naririnig sa mga sinasabi ko. Sinabi din ni Mil na sagutin ko na yung ultrasound kasi gusto ni Buntis magpa-ultrasound. Kaso wala pang silang budget. Baka daw napano yung apo nila. Baka pag inantay pa namin yung magkapatid lalo lang gumulo. First apo po nila yung baby ni Buntis. Kaya naiintindihan ko si Mil na worried siya. Pero kahit wala naman po akong kasalanan sa buntis, nag-abot ako ng 500 piso. Kulang daw yon. Pero sabi ko, pag-uwi na lang ni partner ko, ibibigay pag kulang. Wala po akong work mga mi. Nag-decide na kasi kami, mag-baby din ni partner. 4 na taon na po kaming nagtatry magka-baby. Wala pa din, kaya pinag-rest po ako ni OB. Wag daw muna ako sa stressful na environment. After po mamulong para sa kasal nitong Hunyo, dito na po ako tumira sa kanila. Disyembre po kasal namin, may bahay na kaming lilipatan. Inaayos na po namin yon para after kasal doon na po kami dediretso. Stable work ni husband. Siya po nagbabayad ng bills, kuryente, wifi at tubig sa bahay. Nag-groceries din po kami every end of the month, worth 5,000 pesos. Madami po sila sa bahay. Yung bigas naman ay ikutan ng bibili. 5 partners po kasi kami sa bahay, kasama mga biyanan na working din. Most of the time, eto ngang si Buntis kasama ko. Okay naman kami dati. Nag-uusap naman. Pero nung lumipat na ko dito sa bahay, nakakapag-usap lang kami. Pag may tinatanong ako, sumasagot naman. Pagka-uwi po ni Mil at Bilas, kinabukasan pa daw po yung ultrasound schedule, kaya gusto ni Mil na ipa-emergency si Buntis. Until now, namimilipit pa din sa sakit ng tiyan. Inaalala lang na, baka kulangin yung 500 binigay ko, pinapadagdagan pa. Sabi ko konting oras na lang aantayin. Adating na si partner kami na magdadala sa hospital. Wala akong kasalanan, pero ako yung na-stress sa sitwasyon. Di ko alam kung masakit talaga, or inarte lang. Dumating na si partner. Nag-usap sila ni Mil, pinapagmadali para madala agad si Buntis sa emergency. Tapos nag-usap kami ni partner sa room. Sinabi ko sa kanya lahat, detailed. First time ko nakita si partner na ganong kagalit. Lumabas siya sa room. Naiyak din ako kaya hindi ako nakasunod kaagad. Pero nadinig ko na sobrang lakas ng boses ng partner ko, lumabas na ako ng kwarto. Pinapaamin niya si Buntis kung ano nangyari. Sinabihan din niya si Mil, naalis na kami kinabukasan sa bahay. Pati si Mil naiyak na din. Nagpapaliwanag siya na natakot lang siya para sa apo niya. Naiintindihan ko siya. Pero ito si Buntis for the acting pa din. Binabawi ng asawa ko yung 500. At nagulat ako pati yung mga gamit na binili namin sa baby. Binabawi din niya. Madami-dami din yung crib yung pinakamahal na nabili namin para sa baby. Dadalhin daw namin pag naglipat kami, ilabas daw niya ng kwarto. Pinigilan ko na yung partner ko dun sa part na yon. Sabi ko, antayin na lang yung kapatid niya sila mag-usap. Pagdating ng partner ni Buntis, nag-usap sila. Tapos nag-family meeting sila sa sala. Kasi gabi na. Kompleto na sila. Nagsorry naman yung partner ni Buntis sa amin. Inamin na hindi talaga nabunggo ng pinto ng ref. Pero totoo daw na masakit. Nagpaalam na din yung asawa ko. Naaalis na kami sa bahay. Nagsorry din siya kay Mil na hanggang December na lang niya masasagot yung bill sa bahay. Sa January ay focus na kami para sa family na bubuuin namin. Hindi na din niya kukunin yung mga gamit na para kay baby. Inaantay ko masorry si Mil at Buntis sa akin.